Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ang anino. Si Sarah ay isang normal na babae na ang tanging pangarap ay makatulog ng mahimbing pagkatapos ng shift niya. Pero isang gabi, nalaman niyang hindi lang siya ang nakatira sa loob ng kanyang kwarto. Si Sarah ay 24 years old, masipag at bagong lipat sa isang abot-kayang kondo sa Makati. Dahil graveyard shift siya sa isang BPO, ang routine niya ay baliktad. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang unit niya, ang 408, ay maliit lang pero perpekto para sa kanya. Isang Martes ng umaga, bandang alas 8, kakatapos lang ni Sarah mag-shower. Habang pinapatuyo ang buhok sa harap ng malaking salamin sa banyo, napansin niyang parang may delay sa kanyang refleksyon. Akala niya ay pagod lang siya. Pero nang itaas niya ang kanyang kanang kamay para magsuklay, ang nasa salamin ay nananatiling nakababa ang kamay sa loob ng 1 segundo bago sumunod. Kinabahan siya, pero itinulog na lang niya ito. Kinagabihan, bago pumasok sa trabaho, muli siyang humarap sa salamin. Dito, nagsimula ang totoong kilabot. Habang naglalagay siya ng lipstick, ang kanyang refleksyon sa salamin ay biglang ngumiti. Isang malapad at nakakatakot na ngiti na abot hanggang tenga. Pero ang totoong Sarah, seryoso ang muka at nakatitig lang. Sa takot niya, napaatras si Sarah. Pero ang refleksyon niya sa loob ng salamin ay hindi napaatras. Sa halip, lumapit ito sa salamin mula sa loob. Idinikit ang mga palad at nagsimulang kumamot sa glass. Ang tunog, parang kuko na kumakallo sa salamin. Tumakbo si Sarah palabas ng unit at hindi na bumalik ng gabing iyon. Pagkalipas ng ilang araw, kasama ang mga pulis at security ng building, pinasok nila ang Unit 408. Wala silang nakitang tao. Pero nang suriin nila ang salamin sa banyo, nakita nila ang isang bagay na napatahimik sa lahat. Ang mga gasgas ng kuko ay hindi nasa labas ng salamin. Ang mga gasgas ay nasa loob ng glass. At sa ilalim ng lababo, may nakita silang malait na siwang na patungo sa crawl space ng gusali, kung saan may nakitang lumang kumot. Mga litrato ni Sarah na kinuha habang natutulog siya at isang kutsilyo. Hindi ito multo. May taong nakatira sa likod ng pader niya at ginagamit ang two-way mirror para pagmasdan siya. Ang nawawalang trail. May isang grupo ng magbabarkada, 3 lalaki at isang babae. Sina Leo, Ben, Sam, at Clara. Mahilig silang mag-hiking at mag-explore ng mga off the beaten path na lugar. Nang mapakinggan nila ang mga kwento,
tungkol sa isang abandoned na log cabin sa malalim na bahagi ng Blackwood Forest. Hindi nila napigilan ang kanilang kuryosidad. Ang sabi-sabi na wala daw ang huling pamilyang nanirahan doon noong dekada 70 at ang cabin ay nanatiling abandonado mula noon. May mga nagkukwento rin na may nakikita silang anino na gumagala sa paligid nito at may kakaibang ingay na naririnig mula sa loob. Lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Naging perpekto ang isang Sabado para sa kanilang ekspedisyon. Kabilugan ng buwan at klaro ang kalangitan. Pagsapit ng hapon, sinimulan nilang lakarin ang lumang trail papunta sa cabin. Sa simula masigla pa sila, nagbibiruan at nagkukulitan. Pero habang lumalalim ang kagubatan, unti-unting kumapal ang kadiliman at humupa ang kanilang tanawin. Ang mga puno ay nagiging baluktot at tila may sariling buhay. Ang mga anino ay sumasayaw sa bawat sulyap. May kakaibang amoy din silang naamoy. Parang pinagsamang bulok na dahon at karne. Gabi na nang makarating sila sa cabin. Tahimik ang lahat. Ang cabin ay gawa sa maitim na kahoy. Halos matabunan na ng lumot at baging. Walang bintana. At ang tanging pintuan ay yari sa makapal na kahoy na may lumang kadena. Nararamdaman na nila ang bigat ng lugar. Nagkatinginan sila at parang walang gustong unang pumasok. Si Leo, na siyang pinakamatapang sa grupo, ang unang nagbukas na kadena. Nag-creak ang pinto. Nagbigay ng tunog na tila nagprotesta. Ang loob ng cabin ay may nakakatakot pa sa labas. Madilim, malamig at may alikabok sa lahat ng sulok. May isang lumang mesa sa gitna at 4 na silya na nakakalat. Parang biglaan ang pag-alis ng mga may-ari. At ang pinaka nakakakilabot ay ang isang malaking drawing sa dingding na gawa sa uling. Isang kakaibang nilalang na may matutulis na ngipin at malalaking mata na tila nakatingin sa kanila. Habang naglilibot sila, napansin ni Sam ang isang diary na nakatago sa ilalim ng isa sa mga silya. Lumang-luma na ito at halos nabubulok na ang mga pahina. Binasa niya ang ilang bahagi nito. October 15, 1972. Naririnig ko na naman ang mga ingay sa labas ng cabin. Parang may kumakalmot sa pinto. Sinubukan kong tawagan ang mga kapitbahay pero patay ang linya. Natatakot na ako para sa mga bata. October 17, 1972. Hindi na lang sa labas. Ngayon ay naririnig ko na rin sa loob. Ang mga anak ko ay umiiyak at nagtatago sa ilalim ng kama. Ang amoy ay lumalakas. Ano ito? May pumapasok ba sa bahay? October 18, 1972. Ang bawat gabi ay mas masahol. May mga anino na sa mga sulok ng aming silid. Nagsasalita sila pero hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Sabi ng bunso ko, nakita niya ang isang bagay na nagtatago sa ilalim ng kama niya. May matutulis na ngipin at pula ang mga mata. Hindi na ako makatulog. October 19, 1972. Sumigaw ang asawa ko. May umakyat sa bintana.
Ang mga bintana na binakuran ko ng kahoy. Nakita ko ang mga kamay nito, parang mga sanga ng puno, pero may mga kuko. Narinig ko ang iyak ng mga anak ko. Patakbo na ako. Papunta saan? Hindi ko alam kung saan. Doon natapos ang diary. Nanginginig si Sam habang binabasa ang huling entry. Biglang may narinig silang kaluskos sa labas. Para itong mga yabag na mabibigat pero hindi tao. Ano yun? Pulong ni Clara, nanginginig. Baka hayop lang, sabi ni Ben. Pero halata sa boses niya ang takot. Habang pinipilit nilang kumbinsihin ang sarili, biglang bumukas ang pintuan ng cabin. Walang hangin, walang tao. May isang kakaibang ingay na narinig nila. Parang huni ng ibon na sabay sa buntong hininga. Unti-unting may lumabas sa dilim. Isang nilalang na mas matangkad sa tao. Balot ng itim na balahibo at may mahabang nguso na punong-puno ng matutulis na ngipin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula. Ito ang nilalang sa drawing. Napasigaw si Clara at tumakbo palabas ng cabin. Sumunod si Ben at si Sam ay nagmamadaling tumakbo na rin. Ngunit si Leo parang napako sa kinatatayuan. Ang nilalang ay dahang-dahang lumapit sa kanya at sa isang iglap na wala sa dilim si Leo. Ang huling narinig ni na Ben at Sam ay ang napakapanindig balahibong sigaw ni Leo na unti-unting humina. Tumakbo sila ng tumakbo. Hindi na alam kung saan patungo. Ang kagubatan ay tila lalong kumapal. Ang mga puno ay nagmistulang mga kamay na gustong humawak sa kanila. Nawala ang trail. Patuloy silang tumakbo pero parang umiikot lang sila. Nakarinig sila ng mga yabag sa kanilang likuran. Parang may humahabol. Sa huli, nakakita sila ng isang lumang kalsada. Ligtas na sila sa tingin nila. Ngunit nang lumingon sila, nakita nila ang nilalang. Nakatayo sa dulo ng kagubatan, nakatingin sa kanila. Hindi ito gumalaw. Nanatili lang itong nakatayo pero sa nguso nito ay may nakita silang dugo. At sa dulo ng dalawang daliri nito, may nakasabit na pamilyar na pendant. Ang kwintas ni Leo. Hindi na sila makapagsalita. Alam nilang hindi lang sila ang nawala sa gubat na iyon. At alam din nila na ang halino ng Blackwood Forest ay naghihintay lang sa susunod na bisita. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!